Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 19, 2025, Huwebes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 11, verses 1 to 11. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon, ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At tayo po ay nagpapatuloy sa bahaging ito ng liham, ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon naman, ang nilalaman ng kanyang saloobin, magkakahalong lungkot, may pagmamalaki din naman. Sinasabi na hindi siya nagkulang at nag-aalala lamang siya dito sa mga tao dito sa Korinto dahil sila ay parang napaka-vulnerable, napakadali nilang makumbinsi at mahikayat ng ibang mga mistulang apostol o nagpapanggap na nangangaral tungkol kay Kristo. At nasabi na rin naman ni San Pablo sa mga naunang sulat na maging maingat dahil nga marami ang nagpapahayag ng patungkol sa pananampalataya na iba sa kanilang ipinapahayag, iba sa mga natutunan nila mula na rin mismo sa karanasan ng mga apostol na nakasama mismo ni Kristo. Pero ganun pa man, ito ay isang paalala din sa atin kung paanong pinaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto. Dahil sa panahon ngayon, sadyang yung katotohanan naman po, napakaraming lay o mga tao, ang tinatawag natin sa lengguwahe natin na laiko, ang mas magagaling pa talaga sa pari na mangaral o maging preacher. Napakaraming preacher po, iba na sa Christian denomination, talaga nangangailangan din ang simbahang Katoliko ng mga laiko, hindi lang ng mga pari dahil talagang minsan iba-iba din yung personality ng pare at iba-iba din yung karisma ng pare. Meron talagang pare na magaling magsalita, magaling magpaliwanag ng Biblia. Meron din naman mga pare na tahimik
at iba yung kanilang karisma. Pero yun nga po, kahit ganon, patuloy natin na bantayan din. No? Kasi maraming Katoliko ang umaalis sa pananampalataya natin. Hindi naman talaga nila lubusang naunawaan pa ang pananampalataya at napakadali nilang makianib, no, sa mga sekta o sa ibang relihiyon dahil inaakala nila dahil nga din syempre magaling kasi yung nagpaliwanag, magaling yung kanyang approach, no? Kaya para bang very convincing, no? Pero yung paalala nga, baka mailigaw tayo ng lubusan kung hindi tayo babalik, no, sa mismong mismong pangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng nabanggit, si Eva ay nalinlang din ng ahas dahil sa kanyang mapalabok na pananalita. So maging mapanuri din tayo at bantayan din natin ang ating sarili, bantayan lalo natin ang ating pong pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.